For today's vlog, magpapalit tayo ng front wheel bearing ng Mio Gravis. Ito nabili natin to online. Bale, ang problema kasi sa motor ko, meron na siyang kabig. May kabig na yung manibela. Saka one time habang tumatakbo yung motor, may tumutunog sa harap, parang may naiipit na daga. Tapos nung pinipre-wheel ko yung harap na gulong, wala, di na po nagpi-pre-wheel. Tapos may tumutunog habang iniikot ko siya. Saka kumakalog yung harapang gulong. Dapat kasi may pre-wheel yun kahit konti. Saka sa final conclusion, kaya bearing na yung naging problema, gumagalaw na yung bushing. Nagpi-play na yung bushing niya. So ito yung nabili natin online. 120 each. Ito swak na swak to. Pares ng code dun sa stock natin. Pwede din kasi maging ball race yung problema, kaya kumakabig yung motor. Kaya yung huli kong ginawa, yun nga, gumagalaw yung bushing niya. Na hindi normal, dapat walang galaw yun So ilagay ko na lang yung link dito sa description. Baka kasi may problema na rin yung bearing nyo. Ito yung pamalit natin. So dapat kung magpapalit kayo ng bearing, dapat dalawa na sabay. Kasi stress na yung isa nun Kaya dapat kabilaan na yung papalitan natin. Try check natin to. So ito yung bearing. So kabilaan na yung ano niya yung dust seal niya, yung seal niya. Kasi pagkakalam ko sa stock natin, isang side lang yung merong dust seal. Ito kabilaan na. So maganda to. Maganda pamalit to. Kung sa inyo meron na ring galaw kagaya nito, gumagalaw na yung bushing na spacer na dapat hindi walang galaw yan. Dapat steady lang yan. Ito, lakas nga ng galaw May sira na tong bearing natin. So baklasin natin ng gulong sa harap. Gagamit tayo ng 14mm na socket. Kabilaan to Yung isa pang pigil natin, tapos yung isa pang ikot natin. Rekta gulong ang tatanggalin natin. Hindi na natin tatanggalin yung brake nya, brake pad. Tara, umpisahan na natin. Gamitan muna natin ng WD-40 para lumambot siya, saka madali natin mapihit. So ang pihit natin na ito pababa. So pigilan natin ng isa pang socket wrench sa kabila. Tapos pababa natin pipihitin to. Parang ganito. So baklas natin to. After natin maluwagan, to pwede natin itong kamayin. Tanggalin natin itong nut. Saka itong wheel axle nya. Sa pagtanggal na itong wheel axle, pag natanggal nyo na yung nut, pwede nyo nang hugutin to. Dahil matigas siya, to gamitan natin to ng rubber mallet para lumabas siya doon sa kabilang side. Tapos tanggalin muna natin tong spacer na bushing. Ito mahaba to. Tapos meron pa siya sa kabila, yung maigsi. Ito natanggal na natin tong wheel axle, tabi muna natin. Tapos hugutin lang natin to para matanggal natin tong gulong. Ito natanggal na natin Ito yung maliit na spacer niya dun sa kabila. To sobrang dumi Bali na to yung grasa to ng bearing. Tapos lumabas dito. So linisan natin to mamaya. Tanggalin natin to mga na to yung grasa. Para smooth na uli yung pagkakabit natin. So dito sa gulong meron tong rubber seal. Ito tatanggalin natin tong rubber seal nya. Dandahanin nyo lang para hindi masira. Sisikwatin lang natin to. Gagamit tayo ng flat screw dito sa pagsikwat. Huwag nyo masyadong pwersahin para hindi masira tong dust seal Yan to. Ito natanggal na natin. Ay nahulog. So ito yung rubber seal nya. Ito lilinisan lang natin to mamaya. Gamitan natin to ng toothbrush. Tapos dito naman tayo sa kabila, same procedure lang para matanggal tong rubber seal nya. Lagyan natin ng basahan para hindi masira tong pintura. Ayun, natanggal natin. So ganito kakapal yung dumi nya na nato yung grasa sa kasama ng mga dumi-dumi sa parang kanal na to. So sa 3 taon na motor natin, ngayon pa lang natin to mapapalitan ng bearing. So itabi mo natin tong dalawang rubber seal. Tapos sinsilin natin gamit ko tong Allen wrench na makapal sa itong rubber mallet. Unahin natin dito banda sa may disc plate. Ito natanggal na natin kasi naluwagan ko na to kanina Ito kung mapapansin nyo tong bearing na to, kaya maganit na yung takbo natin. Wala, kinain na to ng dumi. Pag nahalo na ng dumi yung grasa, ayan, titigas na siya dyan. Saka mapapansin nyo tong bushing natin, tong spacer, ganun din. Sobrang dumi rin. Kaya dapat malinis natin to. So tanggalin natin tong kabilang bearing naman. So same procedure lang. Kaya inuna natin yung bearing banda dun sa may disc plate. Dahil meron siyang nakaumbok dun. Mamaya papakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin to. Sa pagpukpok pala na ito dun banda nyo sa gilid pukpukin para madaling matanggal. So dapat makapal ang gamit nyo para sakop niya lahat yung mapupukpok natin. Sa pagpukpok nga pala, bawat kanto pukpukin nyo. Ay wala palang kanto tong bearing. So dapat paikot. So ito natanggal na natin tong pangalawang bearing. So ganito na itsura niya. So, kaya pangit na ng takbo natin, hindi na smooth.
Dahil yung bearing natin, parang tataniman na ng kamote. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Meron itong tatlong parang ngipin dito banda. Kaya inuna natin tanggalin yung bearing dun sa may bandang display. Para hindi natin tamaan itong tatlong ngipin na to. Lagyan na natin ng bearing. Tapos gamitan natin ng socket na size 24. Ito saktong-sakto sa bearing to. So pupukpukin natin hanggat sa sumagad. Huwag yung direktang pupukpukin ng bearing ha. Para hindi agad masira yung bearing natin. Bago natin lagyan ng pangalawang bearing, ito ibalik muna natin tong bushing na spacer. So ipasok natin dyan. Ito lagyan na natin ng bearing. Pukpukin ulit natin katulad kanina. Same procedure lang tulad sa bearing kanina. Pukpukin nyo lang hanggang sa sumagad. Ito na isagad na natin, no? So iti-testing natin gamit tong wheel axle. After natin makabit lahat ng bearing, ito balik na natin tong rubber seal. Gamit ulit tayo na itong size 24 na socket para sa pagsagad na itong rubber seal natin. Bago nyo nga pala ibalik, no, linisan nyo muna. Ang ginamit kong panlinis dito, tubig lang saka toothbrush. Ito isagad na natin tong rubber seal gamit tong size 24 ulit na socket. Kung sa inyo 3 taon na yung motor nyo, malamang ganito rin itsura ng bearing nyo sa loob ng 3 taon na hindi nyo pinapalitan. So maganit na yung takbo natin dahil sa kaganitong kakapal na dumi dito sa may bearing. So nakabit na natin lahat to, ibabalik na natin tong gulong. So sa pagbalik na itong gulong, kung paano nyo tinanggal kanina, so ganun din yung pagbalik nyo. Huwag nyo lang kakalimutan yung dalawang bushing na spacer. Dito sa bandang kanan yung mahaba, tapos yung maigse dun banda sa may kaliwa. So gamitan na natin ng size 14 na socket wrench. So pihit natin, pataas na to. Dahil kanina yung pagtanggal natin, pababa yung pihit natin, ngayon pataas. Ngayon, tetesting natin kung nagpi-freewheel na. Ito, nagpi-freewheel na siya. Dapat talaga pag pinaikot mo, hindi siya agad-agad hihinto kahit sabihin mo may brake pad siya. So, goods na siya, okay na siya. At kung bago ka nga pala dito sa channel, please like and subscribe. Hanggang dito na lang tong vlog natin. Maraming salamat sa mga nanonood. Ride safe always. Thank you!